Sa kabila nga po mga idol ng pagkakabilang ni Domantas Sabonis sa MVP rankings, hindi pa rin naman nga ito kasali sa All-Star. Bakit kaya? Yan naman ang ating unang storya na sasamahan ko na rin ang balitang ayaw pa rin naman nga po ng Golden State Warriors na kumuha ng bagong big man at ang naibalitang dalawang bagong player na kinakausap na nga po ngayon ng Los Angeles Lakers na ipapalit kay Jared Vanderbilt. Kaya mga idol, tara, simulan na natin to. Base nga po mga idol sa pinakahuling inilabas na MVP rankings ng NBA, matapos nga pong matanggal dito si Joel Embiid, tuluyan na nga pong nakuha ni Nikola Jokic ang top 1 matapos magsunod-sunod ang kanyang magagandang performance sa Denver Nuggets. Susundan rin naman siya ng pangalawa na si Shai Gilgeous-Alexander ng Oklahoma City Thunder, pangatlo si Giannis Antetokounmpo, pang-apat si Jason Tatum, pang-lima si Luka Doncic, pang-anim si Kawhi Leonard, at ang pang-pito naman si Domantas Sabonis. And speaking of Sabonis mga idol, kahit man kasali ito sa MVP rankings, hindi pa rin naman nga siya kasali sa darating na All-Star. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig, siya lang naman ang nag-iisang MVP contender na hindi All-Star sa kabila ng pag-average nito ng almost 20 points a game, 13 rebounds at 8 assists. Kaya marami nga po mga fans ng Kings ang nagreklamo dahil sa nangyari sa kanilang superstar. Samantala, dito naman tayo at pumunta sa ating pangalawang storya sa balitang ayaw para naman kumuha ng Golden State Warriors ng bagong big man. Mismong si Stephen Curry na nga po mga idol ang nagsabi sa media na hinihintay na lamang nga po niyang gumawa ng trade ang Warriors ngayong season para sa kanilang magiging huling push sa regular season upang pumasok sila sa playoffs o di kaya sa play-in tournament. At dahil nga dyan, marami na rin naman nga sa kanila mga fans na kung gagawa nga daw talaga ang front office ng Warriors ng trade o move, mas mabuti nga na kumuha sila ng at least isang big man na makakatulong kay Stephen Curry at magpapalakas ng kanilang front court. Ngunit sa kasamaang palad, ayon nga sa pinakahuling inilabas na balita, naninindigan pa rin ang kanilang team na hindi sila kukuha ng big man. Mas gusto pa rin naman nga po ni Coach Steve Kerr na kumuha ng forward o di kaya wing player at kasama na dyan ang isang guard na magagamit niya sa kanilang small ball lineup o rotation sa mga susunod na lang laban ngayong season. Habang dito naman tayo dumiretso sa ating huling storya sa dalawang bagong player na tinatawagan na nga po ngayon at kinakausap na ng Lakers na ipapalit kay Jared Vanderbilt. Base nga po mga idol sa inilabas na balita ng Lakers insider na si Jovan Bohan ng The Athletic, malinaw nga ngayon na kailangan ng Los Angeles Lakers na maging consistent sa kanilang performance, energy, effort at playing rotation. Kasabay nga niyan, dapat rin naman nga silang gumawa ng trade at as of now, mas prioridad ng front office ng Lakers na kumuha ng bagong 3&D players sa loob ng market na merong dissenting shooting, mahigpit na depensa na maaari nilang magamit bilang kapalit ni Jared Vanderbilt na posible nang maging out for the season dahil sa injury. At ayon nga po mga idol sa inilabas na balita ni Shams Charania ng The Athletic, kasalukuyan na nga talagang kinakausap ng Lakers ang front office ngayon ng Brooklyn Nets upang sa ganon makuha na nga po nila ang dalawang target nito na sina Dorian Finney-Smith at si Royce O'Neal na sakto rin naman sa hinahanap na mga bagong player ng Los Angeles Lakers na pansamantalang papalit kay Jared Vanderbilt. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.